Huwag kang mag-alala kahit papano. May kasanayan ako sa pakikipaglaban. 5 taon ako nagsilbi sa Forest Ranger sa aming pinanggalingang probinsya. Sasabihin ko sa'yo, ilang iligal na magtuturoso na din ang nakaharap ko. Tugon ni Kipo. Ganun ba? Pero iba ang mga nilalang na ito sa pangkaraniwang tao. Sa palagay mo, kaya mo bang lumaban sa isang halimaw? Tanong ni Amador. Kaya nga nandito ako para subukan. Tugon ng binata. Napailing na lang si Amador sa mga sagot nito. Ngunit hindi pinalad na makita ang nilalang ng gabing iyon. Kaya naman nagpa siya nang umuwi ang dalawa. Habang nasa daan, sinabihan ni Amador si Gibo na huwag ipagsasabi kahit kanino ang natuklasan dahil ayaw niyang mataranta at mabalot ng takot ang mga tao sa barangay. Huwag kang mag-alala. Yun din ang iniisip ko eh. Ayokong makagulo dito. Mas mabuti nang tayo na lang ang makaalam ng totoo mong pakay. Pero maiba ako, Amador. Alam mo ba, inakala kong aswang ka. Napangiti si Amador sa sinabi ni Gibo. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang ito nagkaroon ng kabiruan. Ganyan din ang sinasabi ng mga tao dito. Bukod sa nasisiraan daw ako ng bait, aswang daw ako. Ang totoo, inaasa ko lang ang kakayahan ko sa lihim na karunungan dahil bukod sa sandatang hawak ko, ito lang ang tanging alam kong maaaring panglaban kung sakali mang isang malakas na aswang ang makakasagupa ko. Pagpapaliwanag ni Amador. Hindi pamilyar sa binata ang tungkol sa lihim na karunungan, kaya hindi na ito nagtanong pa. Hindi makapaniwala si Gibo. Matapos ang buong araw na yun, na tanging pakikipagkwentuhan lang kay Amador ang ginawa nila. Mabuti na lang wala siyang pasok ng mga sandaling iyon. Dahil kung hindi, siguradong matatalakan siya ng striktong bisor. Ngunit 2 araw ang nakalipas. Pinatawag si Gibo sa opisina dahil may mga estudyanteng magsasagawa ng kanilang obserbasyon sa lugar. Malaking problema ito para sa binata dahil maaaring sumalakay ang nilalang at mapahamak ang mga bibisitang estudyante. Naku ma'am, hindi po kaya delikado para sa kanila magpunta sa kagubatan. Hindi naman po sa kumukontra o nagrereklamo ako. Talamak po sa lugar na tong masasamang loob. Wika ni Gibo. Huwag kang mag-alala, Gibo. May kasamang militar ang grupo ng mga estudyante. Kung sakali mang magkaroon ng hindi magandang kaganapan, may aalalay sa kanila. Ang gagawin mo lang ay samahan sila at sagutin ang mga tanong tungkol sa lugar. Gaano ba kahirap yun para sa'yo? Tugon ng bisor. Wala nang nagawa ang binata kung hindi ang pumayag sa gusto nitong mangyari. Kinabukasan, dumating nga ang grupo ng mga sundalo kasama ang iilang estudyante mula sa sikat na universidad sa Maynila. Bago pa man lumakad, inabisuhan na ni Gibo si Amador. Nung una ay tumutol pa ito. Ngunit kalaunan na pagtanto na wala rin siyang magagawa. At maaring ito na ang pagkakataon para makasagupa ang nilalang na pumatay sa kanyang mag-iina. Kung sabagay, magandang pagkakataon nga ito. Baka sakaling magkaharap na kami ng nilalang na yun. Tugon ni Amador. Habang nasa kalagitnaan ng paggabay sa mga estudyante, pinakikiramdaman ng binata ang paligid. Napansin nito si Amador.
na nakatago sa isang malaking puno. Natapos ang araw na yon na walang nangyaring masama. Akala ni Gibo tapos na ang lahat. Ngunit napag-alaman nito na mananatili ang mga mag-aaral sa lugar dahil naantala ang kanilang sasakyang pabalik sa syudad. Kinausap naman ni Gibo si Kapitan Glenn. Nagpadala ito ng ilang tanod para magbantay sa mga estudyante. Bago pa man niya ito iniwanan, binili na ng binata ang mga ito. Huwag pupunta sa gubat ng 10 oras ng gabi. Ngunit sadyang may katigasan ang ulo ng pangkat ng kabataang iyon. Ang ilan sa kanila ay tumakas upang mag-inuman sa loob ng kagubatan. Laking gulat ni Gibo nang katukin siya ng isa sa mga tanod na nakatokang magbantay sa mga estudyante. Talaga naman oo. Kaya nga hindi ako naging guro dahil ayokong makonsumi sa mga estudyante. Tapos ngayon, ay naku talaga. Wika ni Gibo habang naglalakad ito papunta sa kinaroroonan ng mga estudyante. Tinanong ng binata ang mga ito. Wala ni isa sa kanila ang may gustong umamin. Kaya napilitan si Gibo na sayurin ang kagubatan upang malaman kung nasaan ang mga tumakas na estudyante. Napakadilim sa loob ng gubat dahil sa kapal ng mga puno. Nahirapan ding magsuot ang binata sa masukal na bahagi. Lalo pa tumutubo sa lugar ang mga damong kung tawagin ay halas. Matatalas ang dahon nito. Sa oras na dumampi sa balat mo, kusang didikit. At kapag hinila mo naman, mag-iiwan ito ng makati at kalaunay mahapding galos. Sa loob ng ilang minutong paglalakad, hindi pa rin matunto ni Gibo ang mga kabataan. Hanggang sa makarinig ito ng mahinang tawanan mula sa hindi kalayuan. Nagbubulungan pa ang mga ito. Sa pagkakataong iyon, naamoy ng binata ang usok ng sigarilyo. Kung ako sa inyo, lalabas na ako sa pinagtataguan ko. Huwag nyo nang palalain pa ang lahat. Dahil kung hindi kayo matututong sumunod sa mga alituntunin ko, magsusumite ko ng petisyon na tanggalin kayo sa universidad dahil sa hindi pagsunod sa direktang utos. Matapos magsalita ni Gibo, nagtawanan ang mga kabataan. Isa-isang naglabasan mula sa likod ng puno. Lalong nainis si Gibo nang makitang may hawak pang bote ng alak ang isa sa mga ito. Sir naman, hindi ka naman namin teacher Sakito na nga lang yung oras para makapagsaya kami. Babawalan mo pa. Makisama ka na lang kasi. Kung sa syudad ka lang, siguradong gulpisarado ka na, sir. Wika ng isa sa mga estudyante. Pues, pasensya ka na dahil nandito ka sa kabundukan. Sa lugar na to, ako ang batas. Kaya bago tuluyang mag-init ang ulo ko sa inyo, bumalik kayo sa barangay hall. Muling nagtawanan ang mga ito. Pinagpapasan ang bote ng alak. Lalong nairita ang binata kaya inagaw niya ito. Inihampas sa bato. Dahilan para mabasag ang bote at magkalat sa lupa. Aba, talagang matapang ka. Mag-antay kang makauwi ako sa syudad dahil mawawalan ka ng trabaho. Sisiguraduhin ko yan. Hindi mo ako kilala Pag nalaman to ng tatay ko, siguradong sa kangkungan ka pupulutin. Wika ng isa sa mga estudyante. Biglang hinila ni Gibo ang damit nito. Hinawakan sa ulo ang binata. Sabay subsob ng muka sa nabasag na bote. Huwag akong takutin mo bata. Dahil ilang banta na sa buhay kong dumating. Pero nandito pa rin ako ngayon.
hawak-hawak ka sa batok at nakahandang sirain yung pagbumuka mo. Kayo, gusto niyo magaya sa isang to? Tanong ni Gibo. Biglang nagtakbuhan ang mga ito pabalik sa barangay hall. Saka pa lamang binitawan ni Gibo ang hawak niyang binata. Sinipa ito sa puwet. Ay nako. Mga kabataan ngayon akala mo kung sinong umasta. Kanina ko pa sila pinagmamasdan. Pasalamat ang mga yan. Hindi sumalakay ang mga nilalang. Wika ni Amador. Laking gulat ng binata dahil bigla itong sumulpot. Naku naman Amador, wag mo naman akong gulatin ng ganyan. Kanina ka pa pala dyan. Bakit hindi mo man lang ako tinulungan? Tanong ni Gibo. Hindi ko saklaw ang mga bagay na yan. Alam ko naman na kaya mo eh. At saka, teka, Gibo, huwag kang maingay. May kung ano itong narinig. Dahan-dahang sinenyasan si Gibo na maupo. Bakit Amador? Anong problema? Tanong ng binata. Dali-daling bumunot ng itak si Amador at inabot ito kay Gibo. Nandito ang nilalang. Kaya maganda ka. Nasa paligid lang siya. Tugon ni Amador. Kagad itong naglagay ng palaso sa kanyang pana. Inumang ito sa bandang itaas. Walang ingay na naririnig sa paligid ang dalawa. Ilang minuto pa ang nagdaan. Isang mahinang angil ang narinig ni Amador. Pinakawalan nito ang palaso sa paitaas na anggulo. Biglang nagkulasan ang mga sanga sa isang puno. Mabilis na tumayo si Amador. Nagkarga muli ng palaso sa kanyang pana. Tara, sumunod ka sa akin at huwag kang hihiwalay. Wika ni Amador. Naglakad ang dalawa papasok ng gubat. Ilang minuto pa ang nakalipas. Napansin ni Amador ang patak ng dugo sa dahon. Nangangahulugan na may kung ano itong tinamaan. Kinakabahan ako dito Amador. Mukhang malapit lang sa atin yung nilalang. Hindi naman na nagsalita pa si Amador. Patuloy pa rin ito sa paghanap ng mga palatandaan kung saan nagpunta ang nilalang. Hanggang sa mapahinto ito sa isang malaking puno. Dahan-dahang tumingala si Gibo dahil naramdaman ito na may kung sinong humihinga sa itaas. Nanlaki ang mga mata ng binata nang maaninag ang isang pares na nagliliwanag na mata. Dali-dali itong umatras. Samantalang si Amador naman, muling nag-umang ng kanyang palaso sa nilalang. Pinakawalan ito sa ikalawang pagkakataon. Tinamaan at napaangil ang nilalang. Tumalon ito paibaba. Dito na nakita ng binata ang kabuang anyo ng nilalang. Mahaba ang mga kamay nito na halos sumayad sa lupa. Kumikintab sa mahinang liwanag ng buwan ang balat nito. Natatakpan ng kaliskis. Ang mukha nito ay may hahalin tulad sa isang bayawak. Mahaba ang mga ngipin. May buntot na maaaring ihalin tulad sa isang latigo. Pagmasdan mo ang totoong itsura ng isang tiktik, Gibo. Wika ni Amador. Hindi maipaliwanag ng binata ang mararamdaman. Hindi rin ito makaalis sa kinakatayuan na parabang natigalpo habang pinagmamasdan ang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Kaunting kaalaman. Taliwas sa ating nakasanayang paniniwala, ang mga tiktik ay uri ng aswang na nabibilang sa angkan ng mga reptilya. Kadalasang naninirahan sa mga kagubatan
o hindi kaya naman sa lugar na malapit sa mga sapa. Hindi kagaya ng mga aswang. Walang kakayahang magbago ng anyo ang mga tiktik. Ngunit meron silang kakayahan na itago ang sarili sa paningin ng mga tao. Dahil mula sa angkan ng mga reptilya, kailangan nila ang tirahang malapit sa tubig dahil iniingatan ng mga itong matuyo ang kanilang kaliskis. Dahil sa oras na mangyari ito, maaaring magsipaglaglagan at tuluyang matuyo ang kanilang mga balat. Ito ay nagmula sa isang uri ng kawayan na kung tawagin ay bagakay. Sa wakas, nagkita din tayo. Talagang pinahirapan mo pa ako, ha? Wika ni Amador. Sabay umang ng kanyang palaso. Akmang susugod sana si Gibo nang bigla siyang pigilan nito. Bakit, Amador? Anong problema? Tanong ni Gibo. Hindi tatalab ang sandata mo sa nilalang na yan. Masyadong makapalang kanilang kaliskis. Tanging palasong gawa sa puno ng bagakay lang ang maaaring makapatay sa kanila. Tugon ni Amador. Umatras ang binata. Hinayaang makipagsagupaan ng kasama. Sunod-sunod na palaso ang pinakawalan nito. Hanggang sa tuluyang maubos ang laman ng kanyang lalagyan. Itinipon nito ang pana. Kinuha mula sa likod ang maikling kutsilyong gawa sa kawayan. Marahang naglakad si Amador papunta sa nilalang. Patuloy sa pag-angil ang tiktik habang pilit na binubunot ang mga palasong nakabaon sa kanyang katawan. Ngayon wala ka ng ligtas. Sisiguraduhin ko, patay ka nang ilalabas sa gubat na to. Wika ni Amador sabay sugod sa nilalang. Masyadong mabilis ang kilos nito at halos hindi makalapit si Amador. Dahil sa ampas ng buntot ng nilalang, idagdag mo pa ang napakahaba nitong kamay na may matatalas na kuko. Ngunit ang ipinagtataka ni Gibo kung bakit hindi sumusugod ang nilalang. Pasensya na, Amador. Pero bakit parang hindi sumusugod yung nilalang? Tanong ni Gibo. Huwag mo kong lituhin, Gibo. Hindi sumusugod ng basta-basta ang mga tiktik. Nag-aantay sila ng tamang pagkakataon. Sa oras na malingat ako at ialis ang tingin sa kanya, siguradong susunggaban niya ako. Yon ang magiging katapusan ko. Tugon ni Amador. Maingat ito sa pagkilos. Ngunit hindi inaasahang natalisod siya sa isang ugat ng puno na naging dahilan ng kanyang pagtumba. Gaya ng inaasahan, sinunggaban ng nilalang si Amador. Dali-dali namang sumugod si Gibo upang pigilan ito. Anong ginagawa mo, Gibo? Ngayon, ikaw na ang pupunteryahin ng tiktik. Kaya gawin mo ang lahat para maiwasan ang mga atake niya. Wika ni Amador. Unti-unting naglakad ang nilalang papunta sa kinakatayuan ng binata. Samantalang patuloy naman sa pag-atras si Gibo. Muling nagsalita si Amador. Huwag mong ipaparamdam sa kanya na natatakot ka. Dahil lalo lang siyang magiging agresibo. Subukan mong humakbang pabante. Aatras ang nilalang na yan. Sinunod ng binata ang sinabi ni Amador. Umatras nga ang nilalang. Sa pagkakataong iyon, nakatutok ang atensyon ng tiktik sa binata na nagbigay naman ng pagkakataon kay Amador na damputin ang mga palaso at pana nito. Matapos maihanda, sumipol si Amador. Napalingon ng nilalang. Mabilis na nakayuko si Gibo. Kagad na pinakawalan ng kaibigan ang palaso.
Tumama ito sa liig ng tiktik, dahilan para mapasigaw ito ng napakalakas. Halos mabingi ang binata sa pinapakawalan nitong ingay. Habang nakatakip ang tenga, pinagmamasdan niya kung paanong tinapos ni Amador ang buhay ng nilalang. Sumampa ito sa likod ng tiktik. Paulit-ulit na sinasaksak ang nilalang sa katawan. Isa-isang nagtuklapan ang mga kaliskis nito, partikular sa bandang puso. Napatingin ito kay Gibo at kagad na sumigaw. Saksakin mo ng dala mong itak ang dibdib niya. Wala na itong depensa, kaya siguradong makakalusot ang gamit mong itak. Wika ni Amador. Dali-dali namang isinaksak ng binata ang sandata. Napasigaw ang nilalang. Kagad itong binitawan ni Amador. Tapos na ba? Tapos na ba ang laban, Amador? Oo, Gibo. Mamamatay na ang nilalang na yan. At para masiguradong tapos na, bakit hindi mo tagpasin ang ulo niya? Pag-uusap ng dalawa. Pinutol ni Gibo ang ulo ng nilalang. Ibinigay ang itak kay Amador. Walang dapat makalam sa pangyayaring ito. Siguradong pagkakaguluhan tayo, lalo na ikaw, Amador. Alam kong naghahangad ka lang ng katahimikan sa buhay. Oo, Gibo. Tama ang sinabi mo. Pero mamaya ka na magsaya. Dahil hindi pa dito natatapos ang laban natin. Maaaring ang tiktik na ito ay alaga ng isa pang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Teka, mas makapangyarihan kung ikukumpara sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Amador? Bagaman may sariling pag-iisip ang mga tiktik, hindi sila nabubuhay nang hindi umaasa sa isang Panginoon. Kailangan nating hanapin kung sino yon. Dahil kung hindi, patuloy lang na mabubuhay ang isang to. Kahit ilang beses natin siyang patayin, patuloy lang siyang babalik. Hanggat hindi natin nahanap ang pinakaugat ng lahat. Teka, paano naman natin gagawin yun, Amador? Wala akong maisip eh. Isang paraan lang para malaman, Gibo. Halika, samahan mo ako at may pupuntahan tayo. Pag-uusap ng dalawa. Dali-daling lumabas ng gubat ang mga ito. Laking pagtataka ng binata dahil dinala siya ni Amador sa bahay ng kapitan. Anong ginagawa natin dito sa bahay ni Kapitan? Tanong ni Gibo. Si Kapitan ang makakapagturo sa atin kung sino ang totoong Panginoon ng tiktik na yon. Sigurado ako, hindi siya magsisinungaling sa'yo. Tugon ni Amador. Kagad namang kumatok sa pintuan ni Kapitan Glenn si Gibo. Laking gulat ng kapitan nang buksan ang pintuan dahil nakatayo sa harapan niya si Gibo kasama si Amador. Teka, anong ginagawa niyong dalawa dito? Madaling araw na. Tanong ng kapitan. May katanungan lang kami. At gusto ko sana magsabi ka ng katotohanan, Kap. Tugon ni Gibo. O sige. Ano ba yung itatanong mo? Maging tapat ka sana, Kapitan. Sino ang totoong Panginoon ng tiktik na napatay namin sa gubat? Tanong ni Gibo. Nagulat ang kapitan. Akmang papasok sana ng tahanan nang bigla naman itong hilahin palabas ni Gibo. Inumang din ni Amador ang kanyang pana sa ulo ng kapitan. Sige, aamin na ako. Ako nagmamay-ari sa tiktik na yon.
Pero wag niyo sanang isipin na masamang tao ako. Ginawa ko lang ang nararapat at ang akala kong tama. Wika ng kapitan. Huwag ka masyadong maraming sinasabi, kapitan. Sumasakit ang ulo ko. Ipaliwanag mo ng maayos. Wika ni Amador. Sa takot ng kapitan, napilitan nitong aminin ang katotohanan. Ayon dito mula siya sa lahi ng mga mangkukulam at ang tiktik na nasa gubat, alaga ng kanyang yumaong ina. Iniwan ito ng matanda kasama ng bertud na ipinasa kay Kapitan Glenn. Ngunit ni minsan, hindi niya ginamit ang nilalang sa masamang intensyon. Ganun pa man, hindi nito mapigilan ang pagkagutom sa dugo ng alaga. Marami na sa kanilang mga kababaryo ang napatay nito. Kaya para maiwasan ang kaguluhan at takot na baka kuyugin siya ng tao, inutusan ng kapitan ang alagang manatili sa kagubatan. Ni minsan hindi lumabas ng kakawian ang nilalang at lahat na naghahangas na gambalain ang kanyang katahimikan, kaagad na namamatay. Ang kamatayan ng mag-ina mo, Amador, hindi ko kagustuhan. Pero kasalanan ko dahil hindi ko nagawang pigilan ng tiktik. Patawarin mo sana ako. Pagmamakaawa ng kapitan. Maging ang pagkamatay ng mga kalalakihan sa tabi ng sapa. Alam niya ito. Ngunit pinili niyang magkunwari upang maiwasan ang kaguluhan. Ang galing mong umarte, Kapitan. Pero wala na ako magagawa dahil nangyari na. Kaso nga lang, hindi ko rin alam kung mapapatawad ka pa ni Amador. Tugon ni Gibo. Ibinaba ni Amador ang hawak na pana at nagsalita. Kung sa kapatawaran lang, naibigay ko na yon. Matagal na panahon na. Ngunit ang masakit, ni minsan hindi mo ako kinausap tungkol sa nangyari. Gayong alam mo ang katotohanan. Wika ni Amador. Alam kong malaki ang pagkakasala ko sa iyo, Amador. Kaya muli akong hingi ng kapatawaran. Hayaan mo kong gawin ang nararapat para may tama ang lahat. Tugon ng kapitan. Hindi ako masamang tao, Kap. Gawin mo ang nararapat. At sana, hindi na maulit pa ang nangyari sa aking mag-iina. Wika ni Amador. Matapos ay inaya na nito si Gibo na umalis. Kinabukasan, laking gulat ng binata nang mabalita ang nagbigti sa Kapitan Glenn. Walang nakakaalam ng totoong nangyari. Ngunit alam ni Amador, binagabag ito ng konsensya. Pinili na lang na wakasan ang lahat. Kasabay ng pagkamatay ng kapitan, ang katiyakang mamamatay kasama nito ang alaga. Ngayong nakuha mo na ang hustisyang inaasa mo, ano nang balak mo? Tanong ni Gibo. Hindi ko rin alam eh. Siguro magsisimula ako ng panibagong buhay sa malayo. Nga pala, salamat sa tulong mo. Mauuna na ako. Wika ni Amador. Nilisan niya ang bayang iyon. Nagtungo sa syudad. Matapos ay wala nang naging balita si Gibo tungkol sa kanya. Samantalang nadestino naman sa ibang lugar si Glenn dahil sa pagsusumbong ng mga estudyante na sinaway niya sa kagubatan. Dahil din sa kakulangan ng patunay, hindi natanggal sa trabaho ang binata. Sa kasalukuyan, isa pa ring kawani ng DENR itong si Glenn. May sarili ng pamilya, namumuhay ng payapa. Bagaman maraming taon na ang nakalipas, nananatiling sariwa sa isipan ng binata ang mga nangyari.
Naikwento niya ito sa anak bilang bahagi ng alaala. Ni minsan hindi inisip ni Gibo na mararanasan niya ang ganong pangyayari. Ni Sainagap, hindi inakala ng binatang mararanasan niya ang pangyayari na tanging sa mga kwento lang naririnig. Wala ring masyadong nakakaalam ng kwento ni Gibo. Pinili nilang manatili sa ganun dahil alam nila sa paglipas ng panahon, tuluyan na ring mababaon sa limot. Ngunit para kay Gibo, isa itong malaking bahagi ng kanyang pagkatao na nagdulot ng napakalaking pagbabago. Kung dati, tinatawanan lang niya ang usapin tungkol sa mga aswang. Sa kasalukuyan, siya na mismo ang nagpapatunay dito. Kung minsan ay binabalikan pa rin ni Gibo ang barangay na yun, lalo na ang puntod ng mag-iina ni Amador. Nag-aalay siya ng bulaklak sa tuwing madadako sa lugar na iyon. Muling sinasariwa ang mga alaala ng mga panahong nagkaroon siya ng inkwentro sa tiktik sa agubatan. Opinyon para sa kwento. Mahirap timbangin yung story eh. Kung ilalagay mo yung sitwasyon sa buhay ni Kapitan Glenn, kailangan niya kasing mamatay para mamatay din yung alaga niya. Kung sakali mang ikulong niya yung alaga, maaaring siya naman yung patayin ng mga kababaryo. Parang lumalabas wala siyang pagpipilian, no? Buhay niya kasi yung kapalit eh. Ang problema nga lang, umabot sa punto na alam niyang nakakapatay na ng tao yung alaga niya. Lalo na nung namatay yung mag-iina ni Amador, naulit pa yun sa ibang tao. Kaya lumalabas, nakasama din siya sa pagpatay kasi alaga niya yun eh. Tapos hinayaan niya lang. Kasi kung alam mo nang may masamang epektong isang bagay, gawin mo na ang lahat para pigilan ito. Kahit pa kapalit yung buhay mo. Kayo ba, mga kabayan, ano sa palagay niyo yung opinion niyo sa kwento? Comment niyo lang. Maraming salamat.